Alright mga amigos, one of the biggest fights sa cruiserweight division na maaaring ikasa ay close to being finalized na nga daw po ayon sa boxing scene. Ayon sa kanilang report, David the Mexican Monster Benavidez versus WBC World Cruiserweight Champion Noel Michaelian ay target nga daw pong ganapin sa November 21. At ayon din po kina Samson Lukovic, promoter ni Benavidez at promoter naman po ni Michaelian na si Don King, pinaplansya na lamang po ang maliliit na gusot para maikasan na ang unification ng dalawa. Target ni Benavidez maging undisputed sa cruiserweight division habang naghihintay na mga plano ni na Artur Beterbiev at Dmitry Bivol. So magaling po yung naging taktika ng kampo ni Benavidez sapagkat hindi sila naghihintay sa wala. Dahil habang hinihintay po nila kung ano ang magiging resulta ng trilogy ni na Bivol at Beterbiev, at the same time, gumagawa naman po si Benavidez ng sarili niyang history sa cruiserweight division. Kapag tinalo po ni Benavidez si Michaelian, magiging 3 titulo po ang kanyang hawak. Ibig sabihin isang panalo na lang, undisputed na siya sa cruiserweight. Tapos kapag bumalik siya sa light heavyweight, dahil siya po ang WBC champion dyan, magiging para sa undisputed ulit ang kanyang laban, sino man na magwagi sa trilogy ni na Artur Beterbiev at Dmitry Bivol. So ganun po kagaling ang pagkakaposisyon ni Benavidez sa kanyang sarili sa kabila ng patuloy na pag-iwas sa kanya ni Canelo. Samantala sa iba pang balita, heto matindi daw po ang mga naririnig ng dating nakalaban ni pambansang kamao Manny Pacquiao na si Chris Algieri sa training camp ni former Unified World Welterweight Champion Jaron Boots Ennis. Ayon kay Algieri, diga ng kanyang mga kaibigan na talagang saksi at nakapanood ng mga sparring sessions ni Boots Ennis sa gym na pinag-eensayuhan nito. Naku po, talagang dinudurog daw po ngayon ni Ennis ang kanyang mga nakakasparring. Binabalian ng ribcage, binabasagan ng ilong, talaga daw pong antindi nito ngayon. Sa ngayon, liyamado po si Ennis sa mga betting odds online. Reports I'm hearing about Boots in the gym. I mean, I'm talking to guys firsthand who are there, and they're telling me, like he's busting rib cages, he's busting noses, I've heard from guys that I really trust, like fighters, trainers that are friends of mine that tell me like, yo, watch. Sa kabilang banda, nagpaliwanag naman si former Unified World Welterweight Champion Errol "The Truth" Spence kung bakit ngayon lamang siya nagkwento ng kanyang side sa totoong nangyari sa kanyang training camp noong maglaban sila ni Terence Crawford taong 2023. Sa naging panayam nga po kay Spence ni former pound for pound king Andre Ward sa podcast nito, sinabi ni Spence na nagkandaleche-leche ang kanyang training camp, hindi maganda ang kanyang kondisyon, sinisisi ni Spence ang kanyang long-time trainer na si Derrick James na dapat gumabay sa kanya pero puro maling tao ang kinuha nito. Wala daw siyang sparring sessions for 6 to 7 weeks. At dahil sa mga pahayag na yan ni Spence, maraming nang bash sa kanya. Tinawag na BS ang kanyang kwento. May mga nagsabi pa nga na bakit ngayon lang lumabas ang mga kwentong ito. Paliwanag ni Spence kung ipinagpaliban daw po niya ang laban niya noon kay Crawford at nagpakondisyon muna ng ilang taon. Tatawagin naman daw po siyang biggest duck in boxing history. Panoorin na lamang daw po ang buong video ng panayam sa kanya ni Andre Ward, hindi yung putol-putol na clips. Sahin ang baraha, patunayan mo sa'kin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sa bayan ko sa bayan, papalag ako